Halos hindi na ako natulog ngayong araw. Sobrang excited kasi finally makakauwi na ng Pilipinas. Yung tipong dati excited pa ako mag-abroad. Pero ngayon yung pag-uwi na sa Pilipinas yung laging nilulook forward. Naku, mag-aalas 2 na ng madaling araw ako nakatulog. Tapos alas 3 naman yung alarm ko. Kaya halos isang oras lang talagang ipinikit ng mata. Kapag rin nag-iimpake ako, same day kung kailan aalis. Kaya kung nakikita nyo, ganyan nga yung ginagawa ko ngayon. At ngayong araw din ako aalis. At hindi lang ako mag-isa this time. Kasi kasama na natin si Jonathan. Naku, malapit ko na makalimutan maglagay ng lotion. Nagda-dry na naman kasi yung skin. At kapag ka mga lotion, nilalagay ko talaga sa check-in bag. 'Di ba guys, kahit walang tulog, naalala pa rin yung mga kaartehan sa katawan. Kayo ba guys, anong klase kayong traveler? Nag-iimpake yung kailang matagal pa? O katulad ko na same day din? Ako lang ba yung ganto? Malamig pa rin konti dito sa Japan lalo kapag walang araw. Kaya kailangan ko pa rin mag-jacket pero hindi na yung sobrang kapal. Itong iPhone 8 Plus ipapamana ko na kay mama. Kaso nahirapan ako kasi hindi ko maalala yung Apple ID. Ito yung unang phone ko nung pagpunta ko dito sa Japan. Nakadalawang palit na rin kahit papano. Maya-maya dumating na si Ate Erisha at yung asawa niya. Kaya nilagay na rin namin yung mga gamit namin. Kasabay namin uuwi si Ate Erisha. Kasi guys, a-attend din siya ng kasal ko. Ang ginawa ko guys, nireset ko na lang yung Apple ID ko. Nakailang subok na kasi ako hindi ko talaga ma-proceed. Dumaan muna kami sa convenience store. Huling punta sa 7-Eleven. Bumili kami ng kape kasi guys, grabe, sobrang inaantok mo talaga ako. Si ate palaro-laro lang ng ML. Gusto ko nga rin sumali kaso lang sasakit yung ulo ko. Naku, ang tagal ko nang hindi nakikita ang sunrise. Paano, laging tanghali na nagigising. Ang ganda-ganda rin talaga ng umaga. Pero pagkatapos kong videohan, ganyan ang nangyari sa akin guys. Tulog na tulog buong biyahe. Nagising na lang ako kung kailan nandito na kami sa airport. Ang aga nga rin namin nakarating, buti na lang maaga rin nagbukas yung counters para sa pag-check-in. Kaya na-check-in na namin agad yung bag, tapos naglakad-lakad naman kami dito sa airport. Nandito kami ngayon sa Nagoya Airport. First time ko nga lang babiyahe dito guys. Narita at Osaka pa lang kasi yung napagbiyahian ko na. Nandito kami ngayon sa Starbucks at dito na nga rin ino-open ni ate yung bago niyang biling camera. Ready na para sa summer ng Pilipinas. Ito yung binili niyang DJI Osmo Action 6. Sobrang ganda niyan para sa mga water activities kasi waterproof. Buti na nga lang maaga kami nakapag-check-in. Kasi guys, ang ganda-ganda pala sa airport na to. Hindi siya ganun kalaki. Sobrang direct lang ng mga kailangan mong puntahan. Tapos meron pang napakalaking airplane sa mismong loob ng airport. Pero syempre hindi yan lilipad guys. Pwede nga raw pumasok dito para makita yung pinaka-inuupuan ng captains. Tignan nyo guys, sobrang lalaki ng mga gulong. Tapos galing dito sobrang cool tignan. Kaya ano pang hinihintay natin? Hindi naman pwedeng puro sa labas lang yung makikita. Buti na lang guys, free lang ito. Pero din ako nakita ditong bata na meron siyang paper airplane. Ginawa niya pa siguro to. Pumila lang kami saglit pero hindi naman ganun katagalan. Sobrang daming activities dito na talagang mag-enjoy rin yung mga kids. Maya-maya nakaakyat na rin kami at grabe, nagulat ako sa lugar na inuupuan ng mga captains. Nakakaloka yung mga pindutan guys, sobrang dami. Paano kaya nila nakabisado lahat yan? Tapos parang ang sikip ng pinakalugar nila. Kaya siguro yung ganitong klaseng airplane, hindi pwede sa pangmalayuan na biyahe kasi walang area na tulugan ng captain. Feeling ko nga guys, itong Nagoya Airport, hindi lang siya basta airport na kailangan meron kang flight para pumunta dito. Kasi grabe, ang dami talaga ditong mga palaruan. Kaya kung mahilig ka sa airplanes kahit wala kang flight, pwedeng-pwede ka rin pumunta dito. Kasi guys, grabe, sobrang cool tignan kahit dito pa lang galing sa labas. Lalo na dun sa may area na makikita mo talaga yung mga pindutan ng mga kapitan. Bukod doon, marami din mga restaurants. Hindi ko na masyado inalam yung mga tungkol sa eroplanong to. Kailangan na kasi namin pumunta sa boarding gate. Kung nakikita nyo guys, nakasakay nga ako dito sa parang wheelchair. Nako, hiyang-hiya pa talaga ako. Napilit lang talaga ako ni Ate Erisha guys. Meron din naman kasi nakalagay na pwede siya kahit kanino. Hindi lang pang senior at PWD. Kaso kasi hindi ako sanay kaya naiilang talaga ako. Sayang yung 11 calories na hindi ko na-lose. Ang galing nga rin guys. Pinindot ko lang kung saan ako pupunta at nakarating na ako. Kaso pagkarating, ayan, bagsak agad. Ang hirap pala bumiyahe kapag isang oras lang yung tulog mo. Kaya tuwing napapaupo ako, yung pagpikit ng mata ko diretso tulog. At ayan na nga guys, nasa himpapawid na tayo ngayon. Napapansin ko lately na lagi yung biyahe ko, papunta ng Pilipinas or papunta ng Japan, naabutan ko yung sunset. Kaya habang nasa eroplano nilaban ko talaga yung antok. Pagkatapos ng 4 na oras na biyahe, nakikita ko na yung Manila guys. Sobrang ganda ng sunset. Perfect na perfect para sa mga airplane shots. Mabilis lang ako na-clear sa immigration, kaya dumiretso na agad kami para kunin yung bagahe.
bagahe. Ngayon ko lang nalaman na meron na palang camera dito. Makikita mo kung paano na nila nilalagay at binubuhat yung bagahe mo. Hindi ka na magugulat kung bakit magiging sira-sira pagkadating sa'yo. Nung nakita na namin sina mama, unang request ko talaga guys, ano pa nga ba? Eh di talagang yung pagkain na hindi namin nakakain sa Japan. Walang iba kundi itong Jollibee. Bida na ulit ang saya.